Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? Welcome ulit kayo sa aking channel, Norbraveheart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so bago natin simulan ito ng pagbibigyan natin ng konting reaction dito sa pag-interview kay kapatid na Ernest Avenes dito sa nangyaring pag-interview sa kanya ng SMNI sa gagawing Cebu People's Indignation Rally against impeachment, corruption, oppress, illegal drugs at criminology. Ito yung gagawing indignation rally na gagawin sa Cebu. At bago natin ito simulan ay kung bago ka sa akin channel, please huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa naman video ang aking i-upload. Okay, so mga minamahal kong kababayan, bago natin ito simulan, ay sisegue muna tayo dito sa mainit-init na balita. Kung makikita niyo dyan sa bandang screen na yan, ay itong DBM ay, di ba may issue ang 2025 unconstitutional budget, ika nga ni Atty. Vic Rodriguez, ay ngayon ay nag-withdraw na o nag-release na ng DBM ng 64.9% na budget, na ito ay sa amount na 4.1 trillion pesos of around 6.33 trillion pesos ngayong 2025 full year program budget. Nakakalungkot. Kayong mga nasa Congress, wala ba kayong gagawing itatanong o kukwestiyonin ang bagay na ito? O baka naman yung mga nakikinabang dyan ay yun din ang gustong mangyari. Ngayon, kung kayo nagtatanong sa 150 million na CIF ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya ito naubos sa loob ng 11 days, ay ito naman siyang kayo ay tahimik dito sa pangyayaring pag-release ng DBM. Ngayong January pa lang, first quarter, ubos ng halos kalahati na ng budget ng 2025 unconstitutional budget, ika nga ni Atty. Vic Rodriguez. Tayong mga kababayan ay kailangan natin maging mapagmatsyag sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, sapagkat hindi lamang ito pera ng nag-iisang tao, kundi ito ay mula sa taxes ng lahat ng mga Pilipinong nagbibigay ng taxes. Kabilang tayo dyan. At dapat maging concern tayo sa anumang dapat na gagawin ng ating gobyerno sa perang ito, sapagkat hindi na ito pag-aari. So, kung anong kulay ka man, pula ka man, dilaw o pink o green man, ay dapat maging concern ka rin dito. Ang tanong is kung okay lang ba sa yung ganitong ang ginagawa ng gobyerno sa atin? 'Di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Tanggalin muna natin ang kulay dito. Tanggalin natin. Dapat maging concern tayo lahat. Dahil lahat tayo dito apektado, hindi lang isa. No? Hindi lang isang apektado dito. At ito naman si kapatid na Ernest Avenes. Siya siya yung isa sa leader ng Maisog Cebu na pinag-iinitan. Siya itong yung lead governor ng Brave ng rallying ito ng Maisog. Isa sa namumuno sa Maisog, na kung saan attached ito ay under kay Atty. Vic Rodriguez na tumatakbo bilang senador na niyakap din ng PDP laban. At kung makikita nyo dito na sinabi niya na ang PNP are seizing my home and my phone. Kasi alam nyo kasi kahapon ay niluuban siya ng PNP CIDG sa pamumuno ni General Torre. Di ba? Kilala niyo si General Torre, di ba? Yung namumuno sa paggiba sa KOGC. Sa Davao, yung pinasok yung KOGC ba 'yon? Di ba kilala si Torre diyan, na parang siya yung ginawang private army ng gobyernong ito. Di ba? So ngayon ay
Dahil nga sa nagpakalat nga, di umano, sabi ni Senator itong si Ernest Abines na isa sa founder ng Maisog ng maling balita o fake news doon sa kanyang pagka-hospital na nagpakalat ng, di ba? Nakita natin na nakahiga sa kama, di ba? Kung makita nyo. So yun ang ginamit ni Senator na ginawang pagkaso para magkaroon ng search warrant sa kanyang bahay at yun nga, kinuha ang kanyang cellphone, kanyang computer at hindi siya pinayagang i-log out o isara ang kanyang bank account. 'Di ba? Nakakalungkot. 'Di ba? Karapatan natin 'yun na para pipigilan pero hindi nagpapapigil ang CIDG PNP. Kakalungkot. Okay, so ngayon ay papakinggan natin itong pag-interview kay kapatid na Ernest Abines. Pero Bisaya lang ang kanyang pagsasalita dito at intindihin natin mabuti ang kanyang mga sasabihin dito habang tayo magkokomentaryo. Sir Jun, kini nga Cebu People's Indignation Rally, ang atong gitanaw ani nga ang kinabag-an nga mga Cebuano makapakita sa ilang sentimento pinaagi sa rally. Okay, so ang kanyang ibig sabihin dito ay itong itinatayong Cebu People's Indignation Rally ay ito ay gustong ipakita ng mga Cebuanos na yung kanilang pag-aayaw dito sa pangyayaring ito na maraming problema ng ating bansa na gusto nilang isisigaw na dapat ay makinig ang ating gobyerno sa atin na mga Pilipino na dapat kung ano man yung ating hinanaing ay pakinggan at ngayon ay nagkaroon nga ng indignation rally dito sa Cebu. Kay nahurot na ang tingog, nahurot na mga pulong sa social media, sige na lang og saba, depressing na kayong situation, pero wa gyud nahitabo, walay plano ang atong administration to correct their wrong deeds. Ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi dito ay sige na lang daw tayong nagsasalita, nagsisigaw, kung ano-ano sa mali ng gobyernong ito, ay hindi man lang daw nakikinig ang ating gobyerno. Kaya ito nagkaroon ng initiative na magkakaroon ng Cebu People's Indignation Rally. In fact, napa sila mga news nga okay ra daw ang Pilipinas, wala daw krimen. At iba pa sa mga mainstream media daw ay nagpapalabas na balita na okay lang daw ang Pilipinas, wala daw mga krimen. Taliwas sa mga nakikita natin na mali. Wa daw problema sa atong ekonomiya. Noise ra daw. Ano nga lang problema sa ating ekonomiya? Ang mamahal ang bentahan sa market Kamatis nga lang 1 kilo, 400 pesos. Halos hindi ka mapagluto Muna ang mga tao instead of saying words mga social media nga post muhimo na tag-action. Mauna ni ang atong chance mga Cebuano, mga ordinaryong Pilipino nga ipadungog sa tibuok gobyerno sa Pilipinas sa atong mga leader nga wa nami malipay ni palag nami usban na ninyo ang inyong mga sayop nga binuhatan kay kami mga Pilipino hibalubing nga ang power of the government emanates from the people. Yun. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa mga tao dahil kung wala tong mga tao ay wala kayo dyan. So ibig sabihin, mas malakas ang mga tao kaysa sa gobyerno. Kaya dapat lang na makinig ang ating gobyerno sa hinanaing natin na bawat mga Pilipino. Dahil hindi na tayo masaya sa mga nangyayari ngayon. Kaliwat ka ng krimen, pagtaasan ng presyo ng ating mga pangailangan, ang pagkalat ng mga pulburon ngayon sa kahit saan. Hindi na maganda. Maobitaw nga matag eleksyon muduol mo na mo mangulitaw kay para mo mahatag posisyon karon nga naa na mo posisyon mag-abusar man mo. Ay nung panahon ng rally ay nanawagan kayo na humingi kayo ng tulong sa mga tao na kayo iboto at ngayon andyan lang kayo sa upuan ay hindi na kayo marunong makinig. Ano ba yan? Anong nangyari na? Paano? Mauna nga kini ang pamaagi nga maminaw mo samtang makaya pa sa dughan sa mga Pilipino peaceful
non-violent nga gathering para atong ipagawas ang atong mga reklamo. Pero sa tinud alay bugat na gyud kaayo, matag adlaw nagguol na ang mga Pilipino nga wa na mabilin sa atong gobyerno, gipangawat na ang kwarta mga Di ba? Kasi naman ngayong January pa lang halos kalahati na yung lumabas na pera dun sa may anomalyang budget ng 2025, di ba? Halos kalahati na yung nailabas So, paano? Matagal pa ang next year. First quarter pa lang ubos na halos kalahati, di ba? Hindi kaya minadali nila yan dahil sa preparasyon nitong election na pamudmud ng mga congressman sa kanilang mga akap, pang-ayuda, mga AX o tupad, di ba? Yung mga insertion na yan, di ba? Yung 241 billion pesos na insertion na kung saan ay nag-file ng petition sila attorney Rodriguez, Congressman Ungab at ex Speaker Alvarez, di ba? Sa issue na yan. government asset gipamaligya na ang atong budget karon. Binenta na yung government asset. Isa na dyan mga ginto. Nasaan ang ginto ngayon? Bakit di man lang sinabi sa mga tao kung nasaan na napunta yon? Karon sa 2025 murag na withdraw naman sobrang katunga. So Yun. pasabot ilag yun ning mura ning balay nga gikawat ng tanan. So ang atong tuyo maminaw mo samtang kaya pa sa Pinoy nga peaceful. Kay kung dili mo maminaw walay mahimo ang mga Pilipino kundi mo aksyon gyud mi. Yan. Kayong mga nasa gobyerno at nasa palasyo, kung hindi kayo makikinig sa hinanaing ng mga Pilipino, kami, ay wala kaming choice kundi magsigaw. At kapag kami napuno, wala kayong magagawa. Kahit lahat ng kapulisan, lahat ng kasundaluhan. Pero ang pag-asa lamang ng mga sambayan ng Pilipino dito ay ang tulong ng mga kasundaluhan pag ito ay nagsigaw na ang mga sambayan ng Pilipino. Dahil itong mga PNP, lalo na sa pamumuno ni General Torre, wala tayong asahan dyan. Kaya dili mi musugot ang among mga anak, ang among mga silingan, mga babae, mga tiguang pamatyon lang sa kilid. Ug ang mga adik, sige na lagpakita social media, kasuyop-suyop. May nakita pa akong ganyan tatlo yun tatlong video yun dumaan sa akin na humihigop ng alikabok. Ang tatapang kakapal ng mga apog, di ba ibibidyo pa yung kanilang pagsisingot ng alikabok, di ba? Tingnan kung gaano katapang, ka-confident yung mga tao ngayon gumawa ng kabalastugan sa pamumuno ng gobyernong ito. Grabe. So wala na ipaglaom ng Pilipinas. Depressing na nga moment. Desperado ng mga Pilipino. Paminaw mo. Samtang wala pa masuko ang mga tao. Kaya kung masuko ang mga tao, why makapugong bisan pang tanan pulis, tanan military pag masuko ng mga tao, wa gyud mo'y mahimo. Ito ang sinasabi ni kapatid na Ernest Abines na pag talaga na puno na ang mga tao ay talagang pagsigaw na ng mga tao, walang magawa ang mga kapulisan o armed forces. Talagang either hindi naman nila kayang tigukin ang lahat ng mga Pilipino, di ba? So talagang ang pag-asa lang talaga dito ay isigaw natin. Baka sakali sa sobrang sigaw natin ay mabibingi ang gobyerno at sila ay makikinig sa ating hinanaing, di ba? So palihog lang tarong na to atong nasod. O kini atong garbo nga nag-una ta sa Cebu, hoping nga sa ubang lugar sa Pilipinas sundon pod nilo. Sana naman ay pagkatapos itong nasa Cebu, dahil sinimulahan ng mga taga Cebu ang indignation rally na to na against sa impeachment ni VP Sara Duterte, corruption, oppression, illegal drugs at mga panggurgur, ay ito yung objective ng Cebu People's Indignation na to. Na sana naman ay sa mga susunod ay susundin o susunod ang mga ibang area o mga ibang cities para manawagan.
sa mga Pilipino, non-violent, peaceful rally para paminahon ta once and for all. Yan. Ibahagi natin o isasabihin natin yung ating hinanaing dahil may karapatan man tayo bilang Pilipino, nasa batas yan, na karapatan nating kondenahin o i-criticize kung ano man ang hindi magandang ginagawa ng ating gobyerno. 'Di ba? Lalo sa mga problema ngayon, ang kaliwat ka ng panggurgur, pagkalat ng mga alikabok sa kahit saan, yung mga yung mga pagnanakaw ng ating gobyerno, nasa Congress, ng perang mula sa taxes ng sambayan ng Pilipino na idinadaan sa mga paayuda-ayuda na yan, o di ba? Yung mga insertion na 241 billion pesos na diretso yan sa kanilang alam na ninyo. O di ba? So mga kapatid, na minamahal na kapatid, bago natin ito tapusin ang aking video ay please naman na itong nasa screen na yan na lineup ng Philippine Laban na Team Suka o Team Duterte ay please naman mag-vote straight na kayo, sapagkat pag tayo nag-vote straight sa Philippine Laban ay malayo mangyari ang plano nilang sirain o tatanggalin ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte, dahil plano talaga nilang tatanggalin o i-convict o execute o i-prosecute dyan sa pagiging Vice President para hindi na siya makatakbo ng anumang posisyon sa politiko by 2028. Kaya magtulungan tayo mga kapatid, mag-vote straight tayo sa PDP Laban, lahat. It's not about the characteristic ng sino man sa membro ng Philippine Laban under the Duterte Senate slate. Basta iboto natin sila lahat para maprotektahan ang ating Vice Presidente. Yan lamang ang pag-asa natin sa bayan ng Pilipino. Dahil pag napaupo si Vice President Sara Duterte bilang Presidente, maniwala kayo, magbabago ang bansang Pilipinas. At bago yan, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa anumang bidyong aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Beautiful.